Mapait yan. Alam! Hindi nga, isa ka alam. Makulit ka pa dyan sa... Kasi malilit na nga ito sa... World of Billiards. There's only one name that makes every fan stop and watch. Efren Bata Reyes, also known as the Magician. His creativity, precision, and calm under pressure have earned him legendary status. Not just in the Philippines, but across the entire world. From impossible bank shots to mind-blowing escapes, today we're counting down the 7 best shots of Efren Reyes.
Efren Reyes versus Tony Robbins. In a match between Efren Reyes and Tony Robbins, Efren makes a perfect break. The cue ball rolls smoothly into position. But watch closely. As Efren takes his stance, you won't believe how perfectly he pockets this one. You would know that from the first two we said here. What a shot by Efren Reyes. Truly the master of goal. Number 6. The comeback shot versus Dennis Hatch. In a tense battle between Efren Reyes and Dennis Hatch, Efren strikes the cue ball cleanly, pocketing his target with ease. Then, akala mo simpleng bunga lang ito na tumutubo sa gilid ng kalsada. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang maliit na prutas na yan ay minsan ginawang natural na gamot, naging paboritong arte ng mga bata, at pinag-aralan pa ng mga scientifico dahil sa taglay nitong compounds. Bakit nga ba tila minamaliit natin ang mansanitas? Ganyan kapaki-pakinabang pala ito. Gagawa mo dyan. Hello mga Ito kanetsyo. yung mga aso, oh. Ngayon, pag-uusapan natin Sumuko isa na sa aso. pinaka-nostalgic na prutas sa Pilipinas, Ababay mo ang Montinia Calabura, mas kilala sa atin bilang mansanitas o aratiles. Maliit, bilog, kulay pula, at sobrang tamis. Pero higit pa sa alaala ng kabataan, ang dala ng prutas na ito, may kwento, may kasaysayan, at may benepisyo na baka ngayon mo lang malalaman. Ang mansanitas ay hindi talaga katutubong halaman sa Pilipinas. Ito ay nagmula sa Central at South America. Pero mabilis itong kumalat sa mga tropikal na bansa dahil sa bilis nitong tumubo. Kaya nitong mabuhay kahit sa mahinang klase ng lupa, sa tabi ng kalsada, bakanteng lote, at kahit sa mainit na klima. Ang punong ito ay tinatawag ding aratiles. Isa itong maliit hanggang katamtamang laki ng puno na may malalambot na dahon at puting bulaklak. May maliliit itong bunga, kulay berde kapag hilaw pa, at kulay pula naman kapag hinog na. Kapag hinog, ang mansanitas ay matamis na may bahagyang caramel-like na lasa. Malambot ang laman at maraming maliliit na buto sa loob. Pero hindi lang ito puro tamis. Ayon sa ilang pag-aaral, ang aratiles ay naglalaman ng vitamina C na nagpapalakas ng immune system. Nakakatulong ito upang labanan ng ubo, sipon, at iba pang impeksyon sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga immune cells. May antioxidants din ito tulad ng flavonoids na nagpoprotekta naman sa katawan sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga free radicals na sumisira sa cells at nagpapababa ng panganib sa chronic disease. Ang antioxidants nito ay mahalaga dahil tumutulong ito laban sa oxidative stress sa katawan. Isang factor na konektado sa maagang pagtanda at ilang chronic diseases. May taglay din itong dietary fiber. Pinapabuti nito ang digestion, pinapabilis ang pagdumi para iwas sa constipation, at nagpapalambot ito ng dumi. Mayroon din ito ng kaunting calcium at phosphorus na makatuwang sa pagbuo at pagpapanatili ng matitibay na buto at ngipin, paggana ng muscles at nervous system, at paggawa ng enerhiya sa katawan. Sa ilang bansa, ilang bunga ang ginagamit. Pati dahon at balat ng puno ay pinakikinabangan. Pinakukuluan ang dahon ito bilang tsaa para sa pananglitan at pamamahay. Ang bulaklak nito ay minsan ginagamit bilang home antiseptic wash. Kinakain naman ang bunga nito para sa natural na source ng vitamina. May ilang pag-aaral din na tumingin sa antimicrobial at anti-inflammatory properties ng dahon nito. Pero tandaan, hindi ito kapalit ng medical treatment. Kung may seryosong kondisyon, mas mabuting kumonsulta sa doktor. Ang mansanitas ay paborito ng mga ibon, paniki, at insekto. Kumain na. Dito, nakakatulong ito sa urban biodiversity. Kapag may aratiles sa paligid, mas maraming ibon ang bumibisita. At ang mga ibon na ito,
Sila ang nagkakalat ng buto, kaya mas dumadami ang puno. Isa rin itong fast-growing tree na nagbibigay lilim sa mainit na lugar. Kaya madalas mo itong makita sa gilid ng daan o eskwelahan. Dapat ligtas kainin ang bunga. Siguraduhin na malinis ito bago kainin, lalo na kung galing sa tabi ng kalsada kung saan maaaring exposed sa polusyon. At dahil mabilis itong kumalat, sa ilang lugar ay itinuturing itong invasive species. Ibig sabihin, kaya nitong maagawa ng espasyo ang ibang native plants. Sa ngayon, kung mapapansin ninyo, parang mas bihira mo na itong makita ngayon kumpara noon. Maraming bakanteng lote ang naging building. Maraming puno ang naputol. Ang dating simpleng akyatan ng mga bata ngayon ay unti-unti nang nawawala. Alam mo ba na sa ibang bansa, tinatawag itong Jamaican cherry. At sa Mexico, kilala ito bilang kapuling bangko. Iba-iba na ang tawag, iisa ang katangian, maliit, pero punong-puno ng tamis at sustansya. Ikaw, naka-approach ka rin ba ng puno ng aratilis noon? O nakasalitas pa ba sa lugar ninyo ngayon? Comment mo sa baba ang mga alaala mo. Kung gusto mo pa ng ganitong deep dive tungkol sa mga prutas at halaman, na akala natin simple lang, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ito sa kapwa mo. Kung nagustuhan mo ang video ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video. Meet Lucky Gargano. Today must be Lucky Day. Para